Sige mga kaibigan, ako si Hari Sultan. Medyo kakaibang Hari Sultan ngayon, gaya na nakikita ninyo. May bago akong kamera. Tingnan ninyo ito. Sinusundan ako. Sinusundan ako kahit saan ako pumunta. Parang isang tuta. O, ito. Kaya ang ginagawa nito ay binibigyan ako ng kalayaan na umupo o humiga ng komportable. May nagpadala sa akin ng video at naisip kong ibahagi sa inyo dahil matagal ko na itong binabanggit. Kung paano sina Keir Starmer at posibleng si Anthony Albanese rin sa hinaharap, hindi pa ngayon, kung paano nila sinisira ang ating mga tradisyonal na kaalyadong estratehiko tulad ng Estados Unidos. At hindi nila ito ginagawa ng kusa nilang kagustuhan. Ginagawa nila yon dahil pinipilit sila ng kanilang mga dayuhang taga-suporta. Isa sa mga epekto ng multikulturalismo. Kapag may mga tao mula ibang kultura, dala nila ang sariling hinaing at patakaran na maaring makaapekto o magdikta sa iyong patakarang panlabas. Ito ang dahilan kaya tinanggihan ni Keir Starmer ang paggamit ng US na kanilang mga base militar. Pagkatapos, umatras siya sa desisyon niya. Dahil ang ating mga layunin, mga pagpapahalaga, at madalas pati mga interes ay halos magkatulad, palagi kang pumapanig sa iyong kaalyado. Maliban na lang kung may mangyaring talagang matindi. Mas malawak ito kaysa sabihing rasista ka kung may sinabi kang laban sa mga Muslim. Magkakaroon ito ng epekto sa iyong ekonomiya. Napakabilis, maaring magkaproblema ang ekonomiya sa UK. Nahihirapan na nga sila ngayon. At saka, sino ba sa Australia ang nag-iisip na basta-basta na lang nilang iiwanan ng US? Paano? Ibig kong sabihin, wala naman tayong Europa sa paligid natin. Ang seguridad natin ay nakatali sa relasyon natin sa Estados Unidos. Yung mga punong ministro na isang termino lang, pwedeng gumawa ng desisyong bihira mangyari. Tapos biglang mawawala at may lalagay pa sa alanganin ang sistema ng seguridad. Kaya parang walang saysay. Mas malaki pa ito kaysa sa pagiging rasista at mapanlayat. Dapat tayo manahimik. Sa katunayan, napapansin na ito ng marami. Gusto kong iparinig sa iyong video na ito na aksidente kong napanood pero ngayon ay nagva-viral na talaga. Pakinggan mo si Rory Stewart kung ano ang masasabi niya. May interesting na tanong. Habang mas nagiging diverse ang populasyon natin, yayakapin ba natin ang mga normal sa Estados Unidos, gaya ng sa komunidad ng mga Irlandes? Na sa huli, ang iyong patakarang panlabas ay bahagyang hinuhubog ng mga kamakailan lang na imigrante at ng kanilang sariling koneksyon pabalik sa kanilang pinagmulan. Kabilang din dito ang labor. Tinalakay natin na si Mohammed Sawa, tatay ni Anas Sawa, ay umalis bilang MP kasama ko sa House of Commons at naging senior minister sa Pakistan. Napag-uusapan din natin ito. Grabe talaga si Anas Sarwar na tinutukoy niya. Ipakikita ko sa iyo kung anong klaseng tao siya. Gumawa ako ng detalyadong video tungkol dyan. Ipapakita ko ang clip na yon para maintindihan mong ganitong tao ang kumakatawan sa iyo sa mataas na antas. Ang taong ito ay si Chaudhry Sarwar. Siya ang unang Muslim na MP sa Britain, pero maaring maging susunod na unang ministro ang kanyang anak. Pakinggan mo ang taong ito. Inshallah, darating ang panahon na magkakaroon ng batas sa buong mundo na hindi pwedeng bastusin ang ating minamahal na banal na propeta Hazrat Muhammad. At sa huli, gusto kong sabihin, gaya ng sinabi ni kapatid na Imam Kasir, Sino ang naghalal sa kanya? Nakakahiya talaga. Pakistani na ako ngayon. Nahihiya ako. sinabi niya na mahal natin ang ating minamahal na propeta, higit pa sa ating mga magulang, higit pa sa ating anak na babae, higit pa sa ating kapatid na babae, higit pa sa ating anak na lalaki. Kaya malinaw at malakas ang mensahe mula sa mga taong nakaitim. Siya ang unang Muslim na MP sa Britanya at ang anak niya ay si Chaudhry Sarwar na hindi rin mas magaling. Maniwala ka. Makakamit natin ang tunay na kapangyarihan, hindi lang kung mas marami tayong Pakistani sa Council Chambers at Parlamento, kundi kung mas marami Pakistani at Timog Asyano na gumagawa ng desisyon sa lipunan. At di dyan ako papasok para sa iyo. Ibig sabihin, paparating na ang pagbabago. At ang mga araw ng ating komunidad ng Timog Asyano ay tinitingnan lang bilang isang vote bank o country bank ay unti-unti nang nawawala. Ang mga araw ng mga komunidad ng Timog Asyano ay nagiging pinuno ng mga partidong pampolitika at ng mga bansa. Doon ko tayo ituturo. Dumarating na ang panahon na ang mga komunidad ng Timog Asyano na ang magpapasya hindi lang sa papasukang paaralan ng mga anak natin,
kundi pati kung ano ang ituturo sa kanila roon. Ito talaga ang ibig sabihin ni Rory. Kaliwete din siya at galit kay Donald Trump. Tutol din siya sa digmaan kontra Iran. Hindi ko siya pinapakinggan pero nirekomenda ng YouTube ang podcast na ito. Naalala kong napakinggan ko ang parteng ito at gusto ko sana i-clip pero minauna na pala. Pinag-uusapan ang pamangkin ni Sheikh Hasina, dating leader ng Bangladesh, na nasangkot sa politika at napilitang mag-resign bilang labor minister. Tama ba? Habang nagiging mas iba-iba tayo, may interesting na tanong kung sasabihin ba natin, gaya ng gusto ko, na talagang hindi pwede. Mayroon tayong pambansang interes ng UK na lubos na naiba rito at hindi tayo makikialam sa paulit-ulit kong nakita sa parlamento na depende sa kung anong distrito ang nire-representa mo. Ikaw ay nagtataguyod ng panig ng India sa Kashmir o ng panig ng Pakistan sa Kashmir o kaya ay nagtataguyod ng pananaw ng Israel sa Gaza o ng pananaw ng Palestina sa Gaza o ng pananaw ng Turkey sa Cyprus o ng pananaw ng Greece sa Cyprus. Sabihin ko lang, limutin na natin yon, tama? Hindi naman yan ang goal natin. Sa totoo lang, dapat tayo magduda kapag hinayaan nating magsimula ang ating patakarang palabas sa ganitong paraan o pwede mo ring isipin na ganyan lang talaga ang mundo. Kaya natutuwa ako na napapansin na ito at nagsisimula ng pag-usapan ng mga tao ng mas hayagan. Kaya naisip kong ibahagi ito sa inyo dahil pakiramdam ko darating ang panahon na bawat makakaliwa ay mapapaisip na, naku, baka nagkamali tayo. Baka kailangan nating may gawin tungkol dito. Siguro kailangan nating magkaroon ng iisang pinagsama-samang patakarang panlabas na para lang sa United Kingdom, hindi para sa ating komunidad ng mga Pakistani o komunidad ng mga Indian o komunidad ng mga Muslim. Tungkol sa isyu ng Israel-Palestina. Pero tanong, huli na ba pagdating ng panahong iyon?